Ang unang balita, magkaroon ng magnitude 6.9 na lindol kanina ng 7:12 p.m. sa Davao area. Ayon po sa Weibo, nasa 36 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental ang epicenter niya. Ay dala ang sensasyon ng pagdinig sa Davao City at sa Big City. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon pag-uusapan natin ang issue ng ating bansa, ang climate change. Isang issue na hindi lamang tungkol sa panahon, kundi tungkol sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayon, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng pananaw at datos. Simulan natin sa Vice Chairman ng Climate Change Commission, Mr. Nueva. Maraming salamat, Mr. President. Bago ang lahat, magandang araw sa ating lahat. Batay sa aming datos at ulat mula sa Climate Change Commission Philippines, patuloy na tumataas ang temperatura ng bansa na humigit kumulang 0.1 degrees Celsius bawat dekada. Ayon din sa pag-aaral ng Asian Development Bank Year 2021, kung hindi kikilos ang bansa, maaaring mawalan tayo ng 6% ng GDP bawat taon dahil sa mga epekto ng pagbabago ng klima tulad ng pagbaha, tagtuyot, at pagkasira ng pagkabuhayan. Ayon sa World Bank report, umaabot sa 66,000 Filipino ang namamatay taon-taon dahil sa air pollution. Panguli, ayon sa aming climate monitoring report, mas dumadalas at lumalakas ang mga bagyo. Kung dati, taon ngayon ay umaabot na sa 25 to 30 tropical cyclones at mas marami pa ang mga ito na umaabot sa super typhoon category. Dagdag pa rito, tumataas ng 0.62 degrees Celsius ang average sea surface temperature sa West Philippine Sea. Dahil kung bakit mas nagiging malakas ang bagyo. Ipinapakita ng datos na ang Pilipinas ay isa sa mga most vulnerable nation. Ito ay malinaw na babala na ang climate change ay hindi lang isyong pangkalikasan, kundi isyong pangkabuhayan at pambansa, kaya dapat kumilos tayo bago pa maging huli ang lahat. Yun lamang, Mr. President. Maraming salamat, Mr. Nueva. Ngayon, pakinggan natin ang Secretary ng Department of Energy, Ms. De La Cruz. Salamat, Mr. President. Batay sa aming annual report, 58% pa rin ng ating enerhiya ay nagmumula sa coal oil at gas. Ang mga ito ay pangunahing nagdudulot ng carbon emission dahilan ng pag-init ng mundo. Ayon sa Global Carbon Atlas, naglalabas ang Pilipinas ng mahigit 150 million tons CO2 bawat taon. Kung patuloy nating iaasa ang enerhiya sa fossil fuel, ulit-ulit lang tayong babalik sa parehong cycle. Mataas na konsumo, mataas na polusyon, mas mainit na planeta. Ang solusyon, renewable energy. Ang hangin, araw at tubig ay nariyan, libre at ligtas sa kalikasan. Pwede rin nating mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Ms. De La Cruz. Maganda ang solusyon na binigay mo. Ngayon, pakinggan natin ang chairperson ng NDRRMC, Ms. Villar. Salamat, Mr. President. Ang epekto ng lahat ng ito kami sa DNRRMC, ang unang nakaramdam ayon sa aming tala noong 2023, mahigit 40 billion pesos ang pinsala dulot ng mga kalamidad sa infrastruktura at agrikultura. Ang bagyong Odette noong 2021 lamang ay mahigit 400 kataong nasawi at libo-libong nawalan ng tahanan. Hindi lang ito numero, ito ay buhay, pamilya at komunidad na unti-unting naapektuhan ng pagbabago ng klima. Kaya higit kailanman, kailangan natin magkaisa, gobyerno, pribado, sektor at pamayan para makaiwas sa sakuna. Maaari pang mangyari sa atin. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat sa inyo sa bawat ahensya ng gobyerno. Maliwanag na sa atin ang climate change ito ay hindi lang isang isyong pangkalikasan, kundi isang isyong pambansa na nakasalalay ang bawat kinabukasan ng Pilipino. Ang laban na ito ay hindi kayang harapin ng isa lamang. Kailangan natin ito harapin. Kaya sana, maasahan ko kayo na masugpo natin ang climate change. Magandang araw sa inyo lang.